Ano ba ang tatalakayin natin ngayon? Pag-unawa at pag-iwas, pambubuli at pagpapakamatay ng mga kabataan. Lahat tayo ay nakarinig na ng mga kwento ng mga kabataang na biktima ng pang-aapi sa online man o sa paaralan. Nakalaunan ay nalugmok sa matinding depresyon, pag-iisa o sa kasamaang palad ay pagpapatiwakal. Ngayon, ang layunin natin ay maunawaan ang tatlong bagay. Ang ugnayan ng bullying at suicide na sinusuportahan ng mga pag-aaral. Kung bakit ito nangyayari, lalo na sa mga kabataan. At ang pinakamahalaga, kung paano natin ito maiiwasan bilang mga pamilya, paaralan at komunidad. Ano ang ipinapakita ng pananaliksik? Una, ano ang sinasabi ng agham tungkol sa ugnayan ng bullying at suicide? Isang pagsusuri sa 47 na pag-aaral ang natuklasan na ang mga kabataang kasangkot sa bullying bilang biktima ng aapi o pareho ay mas mataas ang posibilidad na mag-isip tungkol sa o subukang magpakamatay kumpara sa mga hindi nasangkot sa bullying. Sa isang meta-analysis, ang biktima ng cyberbullying ay may 3 beses na mas mataas ang posibilidad na mag-isip ng suicide at humigit kumulang 2 beses na mas mataas sa mga biktima ng harapang bullying. Isang UK study sa mga batang 4 to 10 years old ay natuklasan na ang mga biktima ng bullying ay mas mataas ang panganib ng suicide thoughts at self-harm pagdating sa edad ng 11. Sa isang pag-aaral sa mga kabataang nagpunta sa ospital dahil sa pagsubok, magpakamatay o suicidal thoughts, iniulat na sila ay nakaranas ng bullying at ito ang pinakamalakas na palatandaan ng suicidal behavior. Sa madaling sabi, ang bullying ay hindi lamang nakakasakit ng damdamin, maaari nitong wasakin ang tiwala sa sarili at pag-asa at sa ilang kaso kumukuha pa ng buhay. Bakit ito nangyayari? Ngayon, unawain natin kung bakit ang bullying ay maaaring humantong sa suicide at bakit ito ay lalong delikado sa mga kabataan. Ang epekto ng bullying sa kaisipan ng biktima. Kapag ang isang bata o kabataan ay nabubuli, madalas silang nakaranas ng kahihiyan, takot, pag-iisa at kawalan ng pag-asa. Isang pag-aaral sa UK ang natuklasan na ang mga nabiktima ng bullying noong pagkabata ay mahigit 2 beses na mas malamang na magpakamatay bilang adulto. Karaniwan, ganito ang proseso sa pag-iisip. Bullying, kahihiyan, pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan, kawalan ng pag-asa, pag-isip ng suicide. Lalo na ang mga kabataan ay vulnerable dahil ang kanilang self-worth at identity ay patuloy palang nabubuo. Malaki ang kanilang pag-asa sa kapwa para sa pagpapatibay, kaya mas masakit ang pagtanggi o kahihiyan. Mga bully victims at nang-aapi. Pinapakita ng pananaliksik na kahit ang mga nang-aapi at bullies victims
ay may mas mataas na panganib ng suicidal behavior. Bakit? Dahilan, ang aggression ay maaaring magmumula sa panloob na sakit, katulad ng trauma, problema sa pamilya, o mental na paghihirap. Maaaring sila ay lumalabas na galit, pero sa loob ay nangangarap din ng tulong at ginhawa. Cyberbullying, ang banta ng araw-araw at laging nariyan. Sa makabagong digital na mundo, ang bullying ay hindi matatapos kapag tapos na ang oras sa paaralan. Sa mga platform tulad ng Facebook, TikTok o Instagram, maaaring mangyari ang pang-aapi anumang oras at makikita ito ng lahat. Natuklasan sa isang meta-analysis na ang mga biktima ng cyberbullying ay 3 beses na mas malamang na magkaroon ng suicidal thoughts. Pinapakita ng isang pag-aaral na ang mga estudyanteng connected sa school community ay mas mababang panganib ng suicide, kahit na sila ay nakaranas ng cyberbullying. Ang papel ng pag-iisa at suporta ng komunidad. Kapag ang isang kabataan ay hindi konektado sa pamilya, paaralan o kaibigan, mas malaki ang epekto ng bullying sa kanya. Ang matibay na relasyon at pakiramdam ng pagkabilang ay nagpoprotekta laban sa depresyon at suicide. Ang Filipinong konteksto ng bullying at suicide. Sa Pilipinas, ilang mga salik ang nagpapalubha sa problemang ito. Ang ating kultura ng hiya ay nagtutulak sa maraming biktima na manahimik sa halip na magsalita. Ang Pilipinas ay isa sa pinakamaltaas na paggamit ng social media sa buong mundo na nagpapataas ng panganib ng cyberbullying. May stigma pa rin sa mental health. Natatakot ang mga kabataan sa hatol kung hihingi sila ng tulong. Maraming paaralan at komunidad ang kulang sa resources tulad ng trained guidance counselors o mental health programs. Pag-iwas at solusyon. Paano natin mahihinto ang siklong ito? Ang pag-iwas ay dapat mangyari sa 3 antas, sa paaralan, pamilya at komunidad. Mga estratehiya sa pag-iwas sa paaralan. Magtayo ng ligtas at inklusibong klima sa paaralan. Dapat maunawaan ang mga guro, kawani at estudyante na ang bullying ay hindi kailanman normal. Magpatupad ng anti-bullying programs at malinaw na sistema ng pag-uulat. Ipakilala ang social-emotional learning, pagtuturo ng empathy, kabutihan at coping skills. Hikayatin ang school connectedness. Kapag nararamdaman ng estudyante na sinusuportahan sila, bumababa ang suicidal behavior. Dapat ding tugunan ng paaralan ang cyberbullying. Ituro ang digital responsibility at suportahan ang mga biktima online. Mga estratehiya sa pag-iwas sa pamilya at kaibigan. Ang bukas na komunikasyon ang susi. Tanungin ang inyong anak o kaibigan, kumusta ka talaga? O may nag-aabala ba sa'yo? Seryosohin ang mga palatandaan
pag-iwas, kalungkutan, pagbaba ng grado, pagsabi ng wala akong halaga. Paalalahanan sila, hindi ka nag-iisa. May tulong na available. Sa Pilipinas, ang National Mental Health Crisis Hotline ay 1553 at ito ang mga mobile numbers. Hikayatin ang mabisang coping, pagsusulat sa journal, hobbies, panalangin, ehersisyo at pakikipag-ugnayan sa mga supportive na mga kaibigan. Mga estratehiya sa pag-iwas sa komunidad. Itaguyod ang anti-bullying at mental health campaign sa barangay, simbahan at youth groups. Gawing normal ang pag-uusap tungkol sa mental health, ang paghiling ng tulong at ay tanda ng lakas, hindi kahinaan. Paglaban ang mas maayos na pondo para sa school guidance programs at madaling ma-access na mental health services. Gamitin ang social media ng responsable para sa kabutihan at kamalayan, hindi sa pananakot. Kung makakakita ka ng nambubuli o nahihirapan na tao, huwag manahimik. Magsalita o i-report ito. Suportahan ang biktima at sabihing naririnig ka. Mahalaga ka. Hindi ka nag-iisa. Tandaan, kahit ang mga nambubuli ay kailangan din ng tulong. Maaring sila'y nahihirapan din. Kung may magpahayag ng pagnanais na magpakamatay, seryosohin ito at agad humingi ng profesional na tulong. Konklusyon. Sa pagtatapos, ang pambubuli ay hindi normal na bahagi ng paglaki. Ito ay seryosong banta sa kalusugang pangkaisipan at buhay. Malinaw na ipinapakita ng pananaliksik ang ugnayan ng pambubuli at pagpapakamatay. May pag-asa. Kapag nakikinig, nagmamalasakit, at kumikilos tayo, nagiging ligtas muli ang lahat. Kapag pinaparamdam natin ang halaga ng iba, nakapagliligtas tayo ng buhay. Tayo ang henerasyong tatapos sa pambubuli at magpoprotekta sa kabataan. Salamat at naway patuloy tayong manindigan para sa malasakit, empatya, kamalayan at sa kalusugan ng pag-iisip.